Malalaman mo sa video na to ang best topic sa channel mo na magpaparami ng views mo. So welcome sa Rod TV. Sa video nga na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-grow sa YouTube this 2026 to 2027 using vidIQ. And this is part 3. If hindi mo pa alam kung ano yung next upload mo, ako ang bahala sa'yo. Dahil ituturo ko na nga rin po sa video na to kung ano yung mga tamang keywords na makakatulong para i-promote yung video mo. So, kumbaga, ito yung mga tamang video topics talaga na gusto ng mga audience mo. Tulad ng sabi ko sa part 1 and part 2, ipapakilala ko ang vidIQ. Ang vidIQ ay isang YouTube growth tool na tumutulong sa mga creators na makahanap ng best video ideas, best keywords, best trending videos at content insight para mas makagawa ka ng mas matalinong desisyon para mapalago ang YouTube channel mo. Meron nga rin po silang YouTube channel na may 2.39 million subscribers. And matagal na rin sila sa YouTube dahil 2013 pa lang ay meron na silang video. Syempre, unang-una yung gagawin, kailangan nyo munang i-download yung vidIQ sa Chrome nyo as extension. I-install nyo nga lang po yan. Punta kayo sa vidiq.com/rodtv. Once na na-open nyo na nga po yan, i-open nyo naman po or i-login nyo po yung Google account nyo na connected sa main YouTube channel nyo. Don't worry, 100% safe po yung mga channels nyo. Dahil trusted na nga po ito ng mga million na creators including me at matagal na rin po siya naka-install sa akin. So, hindi ko kayo papahamak at hindi po ako magpo-promote ng ikapapahamak ng mga YouTubers dyan. Let's say nakalink na nga po yung vidIQ nyo, pumunta nga po tayo sa search page. Pag-usapan naman natin sa video na to ang search page sa vidIQ. For example, isa-search ko yung how to drive a motorcycle. Makikita nyo nga po dito, meron ditong search companion kung saan makikita nyo yung overall score ng ganitong klaseng topic. Makita nyo nga po dito na nasa medium na yung volume at medium na rin ang competition. Ibig sabihin, medyo marami na rin ang naghahanap at medyo marami na rin po ang gumagawa ng mga ganitong klaseng video. Pero kung sakali makita kayo ng green dito, ibig sabihin, maganda pa siya gawa ng mga videos ngayon kasi mas in demand at mas konti ang competition mo. By the way, pwede nyong i-close tong companion bar na to. So kung sakaling gagawa nga po kayo ng ganitong klaseng topic, sa baba nga po nito, makikita nyo yung mga related keywords na pwede nyong gamitin as tags or title, depende yan sa inyo. Tapos ito yung mga score nila. So green score means mas maganda ang gamitin mo ito. Meron ding search term statistics kung saan makita nyo yung highest views. Nakakuha nga po ng 3.9 million highest views yung gumawa ng topic about sa pagtuturo ng motor. Average views, nakakuha siya ng 900k, 284 sa average subs at average year naman is 3 years. Makikita nyo nga rin po dito yung top channels for this search term. Ibig sabihin ito yung mga channels na nag-upload ng ganitong klaseng content na nakakuha ng magandang reach or maganda yung performance ng video nila. For example, punta tayo kay Petrohead. Ayan, makikita nyo nga po dito na pasok sa top 5 na most popular video niya yung pagtuturo kung paano mag-drive ng motor. Tapos pag sinearch natin how to drive a motorcycle, ito rin yung nasa pinaka sinasuggest. Dito nga po sa taas guys, makikita nyo nga dito yung filters. So sa video filter guys, makikita nyo naman dito yung mga videos na nakakuha rin ng magandang engagement. Ito yung mga videos na nagtuturo kung paano mag-drive ng motor. Mix nga ito merong mga English, ayan. Meron ding mga Pinoy na nagtuturo. So ayan, meron din ditong custom filters. Pag pinindot nyo nga po yan, pwede tayo dito mag-filter ng mga videos na gusto lang natin makita. So, aalisin natin yung live at saka shorts. Kasi gusto natin long form kasi ganun yung upload natin. Mga long form kunyari. Ngayon, gusto ko makita yung mga top videos na nagtuturo paano mag-drive ng motor. Pero yung subscriber count nila siguro mga nasa lang, 20k lang. Ayan. So, lalabas dito or matitira dito yung mga videos na in-upload ng mga channel na less than 21,000 subscribers. So, pag i-check natin to, meron lang po itong 6,000 subscribers. Ayan, 6,000 subscribers lang tong si Push Moto. Ngayon, pwede nyo mapag-aralan kung bakit yung ganitong klaseng channel na less than 20k subs ay nakakakuha ng magandang engagement sa topic na ganito. So, pwede nyo na panoorin, pwede nyo na pag-aralan ano yung mga strategies na ginawa niya. Alam niyo yun, para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo sisimulan yung video nyo ng maganda.
Nang sa ganon, habang tumatagal yung video, nakakakuha pa rin ito ng magandang engagement. Kasi itong video na to ay 3 years ago pa. Pero nakakakuha pa rin ng 15.1 views per hour. Diba? Wow. Grabe, 3 years ago na. Tapos meron 310k na views. Ang laki nito para sa small channel. So ito yung sinasabi ko na magandang gumawa ng mga evergreen videos or yung mga videos na hindi naluluma. Yung anytime kapag pinanood nila, meron pa rin silang matututunan. Kasi katulad ng ganito, kahit 3 years ago na, ay nakakuha pa rin ng mataas na views. Kaparehas ni Happy Moto, 6 years ago, 500k views. So balik nga tayo sa kanina dito kay Push Moto. Bakit until now nakakuha pa rin ito ng 15 views per hour? Try nga natin pindutin. Punta tayo sa video action. Try natin i-transcript. Check natin. Pansinin natin kung ano yung script niya. Bakit ganun. Itulak mo siya muna pa ikot-ikot na ganyan kung hindi mo alam. Mag-balancing ganito muna gawin mo. Kahit mahirap sa paa. So kung mapapansin nyo, straight to the point agad. No, yung ginawa ni Push Moto sa video niya kung bakit nakakuha pa rin ito ng mataas na views. Kumbaga, ibig sabihin, unang segundo pa lang ng video niya ay mahuhook na agad yung tao kasi pinapakita niya agad kung anong nangyayari sa video niya. Tulad nito, try natin i-play. Itutulak mo siya. Mute lang natin. Ayan, no? Makita nyo na ginagalaw-galaw niya na agad yung motor niya sa start. So, kapag nakita agad to ng mga viewers niya or makikita pa lang ito ng mga gusto mag-aral ng motor, maengganyo agad kasi direkta na agad yung pinakita ni Push Moto. So, yun yung sinasabi ko kanina na kung sakaling nag-research kayo ng video na related sa niche mo, pwede mong pag-aralan kung paano nyo ginagawa ang isang video para mas maging effective ito sa mga viewers mo. So, ang natutunan natin kay Push Moto sa pagtuturo ng motor ay unang-una, wag maging boring yung first 3 seconds at maging straight to the point agad. Ipakita mo agad yung gustong makita ng naghahanap ng ganitong klaseng content. For example, gagawa ka rin ng content kung paano mag-drive ng motor. Punta ka lang rin sa video tags at pwede mong kunin yung mga video tags na meron si Push Moto at i-paste mo ito sa'yo. Kasi kung maganda yung reach ng video niya, baka gumanda rin yung reach ng video mo kung ganitong tags ang gagamitin mo. Although, yung tags right now ay may maliit na lang na role. Hindi siya katulad dati. Pero maganda pa rin na maglagay ka ng tags kung sakaling baguhan ka pa lang. So, mag-search pa tayo ng ibang topic para makita nyo rin yung sinasabi ko. For example, ito, paano magpalit ng gulong sa motor. Makikita nyo dito na very low lang yung volume. Sabihin, konti lang yung naghahanap. Tapos sa competition, kulay green low lang rin. Sabihin, konti lang rin daw yung mga videos na nag-upload patungkol dito na nakakuha ng magandang performance. So, yung overall score niya ay 30 lang. For example, itong how to swim, makikita nyo nga dito na ang taas ng volume at medium naman yung competition. So, overall score, high naman ito. So, napaka-effective nitong filter section na to para ma-idea ka kung ano nga ba ang pwede natin gawin sa ating mga channels. And itong filter section na to ay parang channel stats bar. Sabihin kahit mag-home po tayo, hindi po ito nawawala. Nandun pa rin yan sa taas. Para naman sa mga content creators dyan na gumagamit palagi ng cellphone, meron nga rin pong vidIQ app na pwede nyo ma-install sa mga Play Store app nyo. Try nyo rin i-check yun para ma-silip or ma-experience din ang vidIQ na to. So yun, if ever na interested ka mag-try ng vidIQ, just go to vidiq.com/rodtv. Gamitin nyo guys yung link ko or ilalagay ko rin po yan sa description box natin. And if sakaling gagamit kayo ng link ko guys at magre-register kayo at mag-a-avail kayo ng plan, meron akong makukuhang commission. So sobrang thank you kung sakaling mag-a-avail kayo. Pero if gusto nyo lang ng free version, wala rin namang problema. So ayun nga guys, sa next part nga po is pupunta naman tayo sa YouTube studio natin. Ipapakita ko na sa inyo kung paano nyo pwedeng i-optimize yung mga videos nyo at iba pang features na makakatulong para mas mapaganda pa ang takbo ng YouTube channel mo. Promise, ang ganda nito. Again, this is Rod TV. Thanks for watching and peace out.